Bago tayo magsimula sa ating DJ, please subscribe, like, and share our YouTube channel. Hi, DJ Ara. Tawagin mo na po ako sa pangalang Candy. Nag-aaral ako sa isang sikat na universidad dito sa Cebu. Tourism ang consulting ako. Ating huli, graduate na ako noong 2018 at may magandang trabaho na ako. Gusto kong ibahagi ang aking kwento at umaasa akong may nakakalasan nito. Simula pa ng high school, nangangako na ako sa sarili kong hindi na ako magjujowa ng sila. Dahil sabi-sabi lang ng iba, mga siman daw ay nanlulot. Kami na mga barkada ko ay nagkakasundo na kahit anong mangyari sa pamilya, hindi kami magjujowa ng sila. Kaya hindi ko gusto ang mga siman dahil ang ate ko ay binago ng siman doon. Ang pinsan ko ay pinagnakawan ng siman. Ang mga kaibigan ko ay pinagsamantalahan ng siman. At ang tatay ko ay siman na iniwan kami. Iyan talaga ang dahilan kung bakit ayaw ko magjowa ng siman. Hindi ko alam, pero pag nakakilala ako ng lalaki na siman, iba ang nararamdaman ko. Feeling ko, scammer siya. Hindi naman ako nag-generalize, pero sa observation ko, marami sa kanila ang kulang sa bakuna. Ngunit habang tumatagal, nag-college na ako. Kinain ko ang lahat ng sinabi nang makilala ko siya. Si Tyrone, seaman ang kanyang kurso. Siya ang unang lumapit sa akin dahil pareho kami ng buli at hindi rin ako pamilyar sa paaralan. Pinansin niya ako ng maayos. Ngunit sa simula, hindi ko siya gusto. Marami akong trust issue sa mga seaman kaya hindi ko pinag-usapan ng maayos. Ngunit sa mga sumusunod na araw, palagi siyang umaharap, dumadaan sa aming silid, at tuwing makikita ko siya, nag-rage siya sa akin. Hindi ko talaga siya pinansin dahil karaniwan lang yun ng mga chicks boy. Marami akong kilalang lalaki na ganoon ang diskarte. Noong Biyernes, nag-imbita siya sa akin na magpunta sa Puneta. Kami lang daw. Sa una, ayaw ko sumama dahil baka ano-ano lang ang gawin niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang akong tumanggap sa kanya. Sinumpa ko sa aking sarili kung bakit ako sumama. Ano ba ang aking pinapasok? Bakit kaya nila nakamit ang gusto nila? Nakarating kami, nag-usap kami dalawa. Typical na usapan lang. Kilala lang hanggang sa sinabi niya, may gusto talaga ako sa Candy. Totoong nagalit ako sa mga sandaling iyon. Wala pang isang buwan ng pagkakilala, gusto niya ako. Anong klaseng estilo ng seaman to? Pati na rin ang mama mo. Sabi ko upang takpan ang awkwardness na nararamdaman ko. Seryoso ako. Ikaw lang ang una kong kasama na babae dito. Kasi gusto kita makilala ko. Kilalanin mo na lang ang sarili mo. Isang pabulong na sagot ko. Parang ayaw kong maloko ng siman. Hindi pwede. Totoo, Candy. Hayaan mong ligawan kita. Jujowa ako sa iyo hanggang mahulog ka sa akin. Sa mukha niyang puno ng tiwala. Nag-isip ako, wala naman sana akong balak na i-accept siya. Gusto ko lang siyang paasahin. Ayaw ko nga ng mga siman. Lumipas ang mga buwan, patuloy pa rin ang panliligaw ni Tyrone sa akin. Nararamdaman kong tapat siya. Lahat ng pinapaasa ko, ginawa niya. Kahit proyekto ng kapatid ko, siya pa ang gumagawa. Lahat ng yun, nag-isip ako. Parang nagigilty ako sa mga sinabi kong walang balak na i-accept siya. Pero, nakakaawa naman ang lahat ng mga nagawa niya para sa akin. Mabait siya, gentleman at family-oriented.
Pinakilala niya ako sa kanyang mga pamilya kahit hindi pa kami magkasintahan noon. Kaya naman, nakapagsalita ako ng seryoso talaga sa akin. Kaya, nagdesisyon akong tanggapin siya. Balik lang. Balik lang. Lahat ng mga pangako ko dati ay isa-isa kong tinalikuran. Tinanggap ko si Tyrone, bahala na kung anong sabihin ng mga barkada ko, basta tinanggap ko siya. Pinagtanggol ko si Tyrone na iba siya sa ibang seaman. Hindi siya tulad ng iba, pero usapan lang. Natuwa siya dahil sa wakas, opisyal na kami. Alam ng mga kaibigan at pamilya ko na may kasama ako ni seaman. Una, ayaw sila pero pinaglaban ko si Tyrone. Ayaw nila? Kaya wala silang nagawa. Ayaw nila? 2 taon na kami. Ang ganda pa ng takbo ng relasyon namin. Malapit na sana kaming mag-graduate, pero biglang lumabas ang tunay na ugali niya. Isang pagkakataon, wala siyang paalam sa akin na may pupuntahan siya. Ang isang kaibigan niya ay nagpabatid sa akin. Tinawagan ko siya, ngunit tinawag ko lang siya ng masama dahil abala daw ako sa kanila. Akala ko lang nagbuburuto siya, kaya hindi ko na siya pinansin. Kinabukasan, naghintay ako sa kanya sa paralan. Ngunit ako, dahil hindi na siya nagpakita, kaya sinubukan kong bumisita sa kanilang silid. Nang makita ko siyang may kasama ng isang babae, nagalit ako. Kilala ko ang babae. Estudyante ng Batasya. Representative siya sa intrams noong nakaraang taon. Nakita kong natatawa si Tyrone. Hindi niya alam na nandun ako sa pinto habang nagmamasid. Hindi ko pinatagal, bumalik ako sa aming silid na kilala. Hindi sila nagkamali sa kanilang mga payo sa akin. Tama ang lahat ng mga sinabi ng mama ko. Lahat ng seaman ay pare-pareho na mahilig mulok. Hindi ko pinansin ang mga talakayan noon dahil sa isip ko ay sa nakita ko. Pagkatapos ng huling klase, hindi na ako naghihintay kay Tyrone. Umalis ako sa bahay, hindi ko siya tinitext o chinek. Wala na siyang hiyalan. Akala ko pagdating ko sa bahay ay hanapin niya ako. Pero wala. Kaya umiyak na naman ako. Pinagsisisihan ko ang mga sinabi ng mama ko kung bakit ako nagpaligaw sa seaman. Simula noon, wala na kaming linaw ni Tyrone. Nakipagkita ako sa kanya sa huling pagkataon dahil humingi ako ng closure. Walang imik si Tyrone na makita kami. Kaya ako ang patuloy na nagsasalita. Nawala na tayong linaw, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Wala na akong pakialam sa iyo. Palagi na lang barkada at ibang babae ang inaatupag mo. Na iba na ako. Sabihin mo lang kung mayroon ka ng iba. Imbis na bigla na lang di mo na ako pinansin. Doon na siya lumingon sa akin dahil nahulog na ako sa kanyang mga salita. Pwede ba ako makasabay? Ang boses niya ay malamig. Para bang pinipigilan niya ang sarili niyang hindi tingin. Hindi. Sorry kung nagmahal ka. Sa totoo lang, hindi ako katulad ng ibang seaman. Pinagkatiwalaan mo ako, iba ako sa kanila. Kung nakita mong nagbihis ako dahil ninais kitang lumayo sa akin.
Yung mga pang-aaway at pagmangalupit, ginawa ko yon para ikaw mismo ang umalis sa akin. Nagalit ako sa sinabi niya. Bakit naman ako iniisip na ilalayo ko siya? Bobo ka. Anong plano sa lahat? Sabihin mo lang na gusto mo akong masaktan para masulo mo ang babaeng yun. Para masulo mo ang babaeng yun hanggang sa dulo. Grabe ang galit ko noon. Wrong ka. Mali ka yun. Hindi iyon. Dahil sinuhulan mo naman, nahuli na kita. Sabihin mo na lang, anong gusto mo? Kakayanin ko ang lahat. Ano ka ba? Anong dahilan mo? Umiyak ako sa galit. Nagawa ko ang isang pagkakamali. Of course, may kamali ka. Nakita kita sa labas ng law student. Nagsisigaw ako sa sobrang galit. Hindi lang iyon. Anong iba pa? Sabihin mo palagi. Nabuntis ko siya at kailangan kong tumayo. May pananagutan ako sa bata. Pasensya na talaga, Cindy. Sinaktan ko siya para akong nababaliw habang hinampas ko ang buhok. Yung sakit na naranasan ko ay hindi ko naisip itong si Tyrone. Bilog ang mukha mo. Pareho lang kayong lahat. Wala talagang matutunan. Ang sakit nun. First time ko kayang makaramdam ng ganung sakit. Sorry pero nagsettle na ang kasal namin. Sorry sa lahat, Cindy. Wala na akong magawa. Sorry. Lumuhod siya sa harapan ko at umiyak. Kahit anong gawin niya, hindi ko siya mapapatawad. Mas mabuti pang nakinig ako sa mga payo ng mga magulang ko. Palaging nag-aalok ng magandang payo ang mga barkada ko sa akin. Hindi nila ako sinisisi na nagpaligaw ako ng siman. Pinayuhan lang nila ako ng maganda. Tinanggap ko na wala na kaming dalawa. Nakarealize ako na hindi talaga kami para sa isa't isa. Nakaamoy din ako ng pagkakamali na ginawa ko. Dito ko rin natutunan ang lahat ng bagay na nagbago sa buhay ko. At DJ Ara, buntis din ako at siya ang ama. Ang mapapayo ko lang sa iyo, Candy, ay maging maingat sa pagpili ng partner. Dahil hindi lang sa daming pangako at mga salita, mahalaga rin na suriin mo kung ano ba ang ugali ng kasama mo. Hindi lang sa kanilang trabaho o sa itsura. At sa huli ay makinig sa mga payo ng kaibigan at sa pamilya. Dahil hindi man sila nakakaranas, makakatulong pa rin sila sa iyo. At Candy, huwag mawalan ng pag-asa at patuloy lang lumaban sa buhay. At ito si DJ Ara, ang kahugot mo sa bawat kwento.